Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. Yan, welcome po mga kabakyard. Ang topic po natin ay paggawa ng greenhouse. So una bumili po tayo sa hardware ng mga kagamitan. Yan po, pauna pong binili ko po at na-deliver na at pinakat po natin sa ating mga ito po ang aming karpintero dito. First time po nilang magawa ng greenhouse. So nag-alalay lang po ako sa kanila mga kabakyard, ano. So papakita ko po sa inyo kung paano po nila ito ginawa. DIY po ang ating gagawin na greenhouse. So yan, nag-cut sila at siyempre welding para gawing poste. Yung poste po na ginamit ko kabakyard ay 2x2 na square tube. 2x2 po yan, yung makapal, para medyo mas sulit din siya. Kung aakyatin po, mas matibay siya. So yung old ko po, sinira ko na kasi natumba siya nung malakas na hangin yung kawayan. At least for 2 years nagkawayan ako. Ngayon nagbakal na kami para mas matibay talaga mga kabakyard, ano. So yan po, may ano po yan na poste, 8 na poste po, 4 sa kabila, 4 din dito sa kabila. Ang size po niyan ay 3.5 by 10 meters. 3.5 meters by 10 meters po. And then yan po yung lugar. Good morning kabakyard. So magre-repair na tayo, tayo ng ating hydroponics. So ongoing na po yung construction natin. Yay, glory to God. So yan po yung pagposte kabakyard, ano. Pinatong na po namin sa may simento at pantay na po yan yung kataas nila. Then nilagyan na ng bakal at saka i-welding po para hindi kainin ng simento yung bakal. Yun yung sabi ng karpintero mga kabakyard, ano. So yan po, lahat ng poste may ganon para maging pantay din po lahat at tambak lang ako ng balas dyan ng sand po. So yan na po ang pauna at nilagyan na po ng beam na 2x2 din yan. 2x2 din yan backyard para mas matibay kung akyatin. Kasi mas maganda pag pwede maakyat po para malinisan yung UV plastic sa matagal na panahon, para mas magtagal pa yung UV plastic mga kabakyard. So yan, welding lang po yan lahat. Mas maganda din pala yung bakal, ano. Yan. Medyo mahirap yung construction po, inabot po ng parang 6 or 7 araw. Nipis nito sa 1x2. Then pinabulit natin yan ng welding para mas matibay. So yan po yung unang process na kabakyard, gawa ng footing and then poste and then beam para magawan po natin ng bahay. So tingnan nyo yung mga diskarte nila kabakyard, oh. Yan, tali-tali lang. Gamit lang po ng, kasi wala akong mataas na hagdanan backyard, isa lang din yung available doon. Diyan po ang ginawa nilang diskarte, tali-tali para ma-welding yung sa taas. So magagaling din itong ating mga worker po. Yan. So yan po ang isa sa mga paraan paggawa. So nagawa na yung taas. So gisumpay lang po nilang iba, dinugtong lang po nila mga kabakyard yung hindi sakto. So dugtong lang din. And then lagyan nila din yan sa gitna. So yan po yung paunang parte po mga kabakyard ng pagtayo ng greenhouse. So far po wala po kasi akong nakita. So ang ginawa ko is nag-ask lang din ako sa kanila ng mga nag-ask ako sa kanila mga kabakyard ng idea paano ito maging mapatibay gamit itong mga bakal or 2x2.
Papa ko na, So, isa din sa sila din ang nagbigay din ng payo po dyan. So, nag-alalay ako sa kanila para hindi din sila mahirapan. Kasi napakainit nung ginagawa ko nila ito mga kabakyard. So, late ko na ito na-upload kabakyard kasi ngayon lang din nagtaon at nagkapanahon na ma-edit ko ito at malagyan ng voice over. So, dyan sa gitna, nilagyan niya na lang din ng bean dyan. Ayun. At nilagyan din nila ito ng tawag dito banting para hindi po madala ng malakas na hangin. So makita nyo po ang hole po niyan na process until dulo po. So yan. So tinalian nila. Yan yung mga diskarte nila kabakyard. Oh. Para pag welding nila talagang sagad na sagad. May tali, hila, welding, hila, welding. Yan. Kasi first time din lang gumawa ng greenhouse. So, yung katabing bahay, sila kung nagawa niyan, mas madali pa daw magawa ng bahay kaysa magawa ng greenhouse. So, sila po nakakaalam niyan kasi sila yung karpintero. Pero so far, ang ginawa po nila ay okay din naman. Maganda din po yung result. So, makikita nyo siya ngayon. Kung tatapusin nyo po hanggang dulo, kita yung mga diskarte nila kasi DIY din tong gamit natin. So ipapakita ko rin sa inyo kabakyard na wala po akong C-channel na ginamit. Meron po tayong DIY, meron din tayong DIY na wiggle wire. So yan, ginawa din po nila kabakyard ng poste sa gitna. Nilagyan nila ng tira-tirang kawayan kasi parang mag-bend pag doon sila sa taas. Kasi hindi nila nilagyan ng poste na bakal dyan sa gitna kasi malapit lang daw. So, okay lang din. Kasi medyo na-short din kami sa budget. So, yun man sabi nila. So, parang okay man din. Para hindi din masyadong sagapan din sa gitna na merong poste. Para hawan yung sa loob. Taas kayo. Malaki yung space. So, nilagyan nila ng ganyan nga for support na lang para maakyat nila. Maka-welding sila sa taas ng hindi masyadong kabado kasi merong support na poste. So yan po yung nagiging resulta. So at least kahit pa paano hindi sila mahihirapan kasi pag wala yan mag-bend yung sa gitna. So nilagyan nila po ng para sa atip yung sa gitna. Hindi ko alam kung anong tawag dyan kabakyard, no? May tawag sila dyan, nakalimutan ko. So yung design ko po kabakyard, meron pong ventilation sa taas. So parang bahay din siya, no? Ayan, ganyan po. Yan po yung resulta niya. At least 2 feet po yung sa gitna. At saka yung open niya sa taas ay 2 feet din. Para yung hangin talagang makakapasok din sa loob ng greenhouse. At yung init makakalabas din. Kasi dito po ang taas po ng humidity. Isa sa problema ko to yung fungus. Kasi yung humidity dito talagang mataas po. So yan po, yung ginagawa nila. Napakainit po, kawawa po ang ating worker. Yung mga panday. Ayan na po yung resulta niya, yung frame niya kabakyard. Skeletal frame. So parang pag ganyan po yung resulta niya, pag ganyan po yung design. Nagplano po ako na gayahin yung kay Katanim na style, kaya lang mas gagasto ka nun ng bakal pa tsaka wiggle wire and C-channel. Pero ito po medyo na short nakapo sa budget, so ganyan na lang ginawa ko para diretso. And then nilagyan natin ng 1 by 1 sa bawat gitna. Yan po, lagyan natin ng 1 by 1 para po sa ating UV plastic. And then pagkatapos lagay, naglagay ako ng metal paring. Yan po ay metal paring po mga kabakyard. Yan. So, yan po ay parang 1/2 by 2 inch. At niribits lang natin sa gilid. Kaysa sa gagamit po tayo ng C-channel na yung alloy, napakamahal po na partner yung wiggle wire. So ang ginawa ko po kabakyard, nagbili na ako ng metal paring para gawin kong C-channel. Kaya lang, kung susubukan nyo ito, tapusin nyo muna
Kasi meron po akong i-explain sa inyo mga ka-backyard paano po yan kinabit. Yung UV plastic na gamit yung metal paring, and then wiggle wire na improvise, at saka wiggle wire na DIY. So tapusin nyo po hanggang dulo ka-backyard. So gi-rebates lang po namin yan. Pina-rebates ko lang kasi hindi man yan ma-welding ang metal paring. Yan po yung metal paring po. Compared sa C-channel, talagang solid yung C-channel. Pero dyan po ay DIY kasi nakakamura tayo dyan. Napakalaking tipid po ang ganyang paraan. Ginawa ko po yan sa bamboo ko po. Yan po yung ginawa kong lock. At ito rin apply ko sa aking bakal na. So, buong ano po yan, bawat side po meron po yung metal paring. The same size. Medyo manipis, pero piliin nyo po yung makapal. Medyo manipis siya compare sa C-channel, pero talagang effective po siya mga ka-backyard kasi nasubukan ko na siya nung sa bamboo pa lang po ako. Yan yung itsura niya ka-backyard, no? Ng C-channel. So, papakita ko po sa inyo yan ka-backyard para po meron kayong idea kung paano po siya gagawin. So, nirebates na po nila. Isa rebates talaga yan ka-backyard para solid yan. Yan, palibot po yan ka-backyard. All sides po yan, all sides. So ito po yung wiggle wire na nabili ko ka-backyard. So gideform ko po siya na magkasya talaga sa metal paring. Kasi pag hindi po siya kasya doon kasi para yan sa C-channel na partner niya. So sana nakuha nyo yung ka-backyard, and then after po na tapos lahat, so nagpintura agad ako ka-backyard. Pininturahan namin na primer po para mas tumibay para mas tumagal po, hindi kalawangin ang ating mga bakal. So pininturahan ko muna after na lagay na lahat, pati yung ating metal paring na gawin nating C-channel po. Pintura tayo para mas maganda din tingnan, at lahat ng na-welding na parts po tabunan din ng pintura. So maglalagay na po tayo ka-backyard ng UV plastic. Ito po ay 200 micron po itong kapal niya. So may link po dyan, ilalagay ko po yung link para makita nyo po kung saan ko po nabili. Medyo may kamahalan ito ka-backyard, 5,000 sobra, dala shipping po ang pagbili ko nito. 7 by ano po ito, 7 by 12 meter, 7 meter by 12 meter. Ang nabili ko po, may sobra po siya. So ginawa namin kasi mahirap siyang i-cut. So dinala namin sa basketball court at doon po namin hinati. Kasi kailangan talaga ilatag siya mga ka-backyard bago namin ilagay, kasi i-cut po muna namin kasi. So nagsukat kami para sa kabilaan po na gawing atip, no? Kasi yung style ng bubong po ay may ventilation sa ibabaw na hindi ko alam anong tawag dun. Different from katanim po. Yung simple design lang po siya na may ventilation din sa itaas. So pakat ko po yan ka-backyard. So ginamit naming half court dito sa amin para magawa po yan. So yan po, dandahan. Magising! Dandahan po ka-backyard. May naglaro din, muntika ng madali yung ating UV plastic. Hindi sila na kikinig kasi. So kaya lang makapal po yan, 200 micron ka-backyard. Kaya yan yung piliin niyo po, 200 micron. Kasi na-scam ako ka-backyard, akala ko yung binilihan ko 200 micron, 150 micron pala, napakanipis, ang dali pong masira. So yan na po ang paglatag po sa atip. Yan, dyan sa kabila at doon din sa kabila ka-backyard. 2 sides po yan. So ipapakita ko po sa inyo
Mga hindi po masyadong nakabidyo kabakyard kasi nag-aalalay din ako sa kanila. Walang iba kasi tatlo lang kami. So, ang purpose lang po ito, pinapakita ko po sa inyo na ito po yung posibleng gawin po sa paggawa ng greenhouse kasi wala akong basis nung nagawa po ako nito kabakyard. Pinapakita ko lang po sa inyo. So, yan po. So, nilagyan po ng wiggle wire. Yan, improvise na po yan. Di-deform ko na po yan para magkasya sa ating metal paring po. So, nagawin natin si channel. Yang pa naman dito. Yung ginawa nila, ang mahirap doon, ang hirap siyang ilak. Kaya lang may diskarte silang nagawa. Pinukpok nila yung ating metal paring sa kabilaang side para mas talagang banat na banat yung ating UV plastic. So, matibay din yung gawa nila kabakyard. So, yan po yung resulta niya kabakyard sa aking greenhouse. So, may ventilation po dyan. Nilagyan ko lang ng net na green at palibot meron ding net. So, ang ginawa ko po sa net kabakyard, didiretso ko po siya sa metal paring kasama yung UV plastic. Hello kabakyard. So, naubusan tayo ng wiggle wire na short. So, bumili po tayo ng number 12 po na tire wire. At gumawa po tayo ng sariling wiggle wire. So, ito po yung wiggle wire na nabili natin. Pero ginawa ko, iniba ko yung ano dito para po mapasok sa ating metal paring. So, kasi nag-ano lang tayo mga kabakyard, nagtitipid. Kasi napakamahal po yung C-channel po. So, ginawa ko metal paring and then nag-readjust lang tayo dito. So, nagawa tayo ulit kasi na short. Pwede man pala itong 12 po na number 12 na tie wire. Gawin lang natin ganito. Masulit pa rin po. Yan. Masulit yan. So, ito pong gagamitin natin sa taas. So, yun po ang gamitin natin kabakyard. Naubusan po. So, nag-DIY po tayo. Number 12 na tie wire po. Gawin nyo lang, gayahin nyo yung design ng metal paring. Design ng wiggle wire. So, yan po yung ginagawa nila kabakyard. Oh. Pinupukpok nila yung dulo ng metal paring para magbanat sa kabilaan po yan. So, ang gamit na po natin yan, yung DIY natin na wiggle wire. Kasya po, matibay man din. Basta mag-lock lang sa doon sa metal paring, wala pong problema. Kasi medyo malambot po or hindi masyadong matigas yung metal paring, kaya po siyang pukpukin ng kamay at para talagang magdiin siya, no? Para mabanat yung UV plastic. So, yan yung diskarte na nagawa nila. First time din nila ito. First time ko din sa bakal. At maganda din naman yung result. Napakabanat po kabakyard. Wala talagang matira na water kapag uulan. So far, wala po akong problema sa atip natin or sa UV plastic. Yan po yung result niya kabakyard. Parang gawang si channel pa rin. Yung alloy na si channel. Maganda po yung resulta. Talagang banat na banat sa tingnan. So yan po yung resulta niya kabakyard. As I said po, sinali ko na po yung ating net. Sinabay ko na po siya doon sa pag-lock ng UV plastic para drop na lang siya, no? Diretso na sa drop po at iipitin na lang doon sa baba. So ang ginawa ko sa baba, inipit ko po siya ng balas o ng sand. Yan na yung result niya, no? So hindi pa natapos sa baba. Meron yung door, double door po yan. Got ka na kabakyard, So next year po sana pati ang langaw slide ba? Merong budget, God willing po, mag-NFT po tayo dyan side by side. So hindi pa po magagawa ngayon kasi wala pa. Babanat pa tayo for this December. So yan na po yung result niya kabakyard. At syempre dedicate po natin kay Lord. We give all the glory to the Lord and Savior Jesus Christ.
may our profit fuel our purpose. Kasi po, gagamitin po namin to para sa kingdom po ng Lord din. And see you and God bless po, kabakyan.